Sa isang bayan, may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Naniniwala siya na isang hawak lang, kayang baguhin ang lahat. Marami na siyang pinagdaanan sa kamay ng maraming doktor, naubos na ang lahat ng ari-arian niya, pero lalo lang lumala ang sakit niya. Wala na siyang natira, walang pera, walang pag-asa, at walang ginhawa sa kanyang paghihirap. Dahil sa kanyang sakit, itinuring siyang marumi, nahiwalay sa kanyang komunidad, at hindi makasama sa pananalangin. Nabuhay siya sa pag-iisa, naghahangad ng kagalingan, desperado sa isang kurot ng pag-asa. Isang araw, narinig niya ang tungkol kay Jesus, isang manggagamot, isang guro, isang lalaking gumagawa ng mga himala. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniwala siya, kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Naglakas loob siya, sumiksik sa dami ng tao, determinado na maabot si Jesus. Ang mga tao ay nagsiksikan sa lahat ng dako. Ngunit patuloy siyang naglakad, hindi napapansin. Ang kanyang puso ay kumakabog habang papalapit siya. Ang kanyang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sa wakas, iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Agad-agad, naramdaman niyang huminto ang pagdurugo. Gumaling ang kanyang katawan sa isang iglap. Huminto si Jesus at lumingon, nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Nalito ang mga alagad, ngunit alam ni Jesus na may kapangyarihang lumabas mula sa kanya. Ang babae, nanginginig sa takot, ay lumapit at lumuhod sa kanyang paanan, sinabi ang buong katotohanan. Tiningnan siya ni Jesus ng may habag at sinabi, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng payapa at lumaya ka sa iyong paghihirap." Tinawag niya siyang anak, hindi marumi, hindi nakalimutan, kundi minamahal. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdemanda, naniwala lang siya. At ngayon, ang parehong Jesus ay sumasagot pa rin sa pananampalataya. Isang hawak, isang panalangin, isang sandayang baguhin ang lahat. Hindi kailangang maingay ang pananampalataya para maging makapangyarihan. Hindi nagsalita, sumigaw o nagdemanda ang babae, naniwala lang siya. Kahit noong pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat, itinulak siya ng kanyang pananampalataya na humawak kay Jesus, at siya ay tumugon ng may habag at pagpapagaling. Ang kuwentong ito ay nagtuturo sa atin na gaano man katagal ang ating mga pakikibaka, gaano man tayo pakiramdam na hindi nakikita o hindi karapat-dapat, palaging tinatanggap tayo ni Jesus. Kapag tayo ay kumilos ng may pananampalataya, kahit na tahimik, siya ay sasalubong sa atin ng may biyaya, pagpapanumbalik at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ng may pusong puno ng pananampalataya, kahit na pakiramdam namin ay mahina o natatakot kami. Tulad ng babaeng humawak kay Jesus, tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo. Naniniwala na nakikita mo kami, alam mo ang aming sakit, at lubos kang nagmamalasakit sa aming mga pakikibaka. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayon, magdala ng pagpapagaling kung saan may sakit, kapayapaan kung saan may takot, at pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. Palakasin ang aming pananampalataya, ipaalala sa amin na hindi kami kailanman nakakalimutan, at tulungan kaming lumakad ng may kapayapaan, alam na, ikaw ay laging malapit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi kailangan ng permiso ang pananampalataya, kundi paniniwala lang. Mag-subscribe, mag-like, at magbahagi para sa higit pang mga kuwento sa Biblia mula sa Stories from the Word. Salamat.